meron ako before that I finished. Nasaan pa nga ba? Yung Yemen ata yung na-try ko na isa. Gusto ko pang bumili. Kaso, lahat kami may hawak na. We're waiting for our order. Kami lang ni na ate, ayaw ni Jeloy. And ayan ang ating mga in-order. Good morning guys. We're here at the airport. Wala tayong agenda today kundi bumalik sa Pilipinas. Kasi I think tomorrow start na, if not sa isang araw ng graduation ni tatay. So really need to go back. Dito gusto ni Jeloy kasi walang milk yung coffee namin eh. Gusto niya ay Starbucks. Okay, lumabas siya again. Nagre-reflect pa siya sa mga ginawa natin dito sa Hong Kong. Wait lang, papark lang natin to. Okay. Ito yung almond. Ito yung kay Alexei. Okay. Tapos yung iba ay kanila na. Yung nga kay Jelly, dala-dala niya mag-aay ko siya. POV, ikaw yung pagkain. Pinipicture. While waiting, paupo na lang kami dyan. Ready now. Still have another hour siguro to wait for the flight. But coffee first. Kung talagang hindi ka late, may oras pa kami magpaka-extending. Bubbles. Anak kabila. Love ka ni Bubu? Yeah. Tukut. Remember, Alexei, you always have to be gentle, ha? Gentle naman to siya. Oo nga, in fairness naman. Hawayaan. So we have to wear. Hawayaan. Kay Bubu yan, anak. Oh. I had it in your back. I have a question for you, Alexei. Okay. Do you think tatay is sick? Yeah. He has a cane. Bakit kaya siya may cane? May tungkod. He's having a hard time Okay. walking, yeah. Pakaingay ng aking anak. Pero ready na kaming mag-settle down for the night. Mag-ano pala ako? Sorry. Mag-edit pa pala. Ano settle down, sis? Edit ka pa, sis. Ay! Kala ko kung sino gumagalaw sa likod. I'll try to just answer yung isa sa question sa akin sa IG story na parang bakit ngayon daw nila nakita si tatay na nagpunta na ibang bansa for check-up. Na-convince namin before with the Singapore doctor na magkaroon ng check-up with the foreign doctor. Pero after nun, everything has been done in the Philippines. Like lahat ng procedures. Pero matagal na talaga naming sinasabihan si tatay na physically ay pumunta kami sa ibang bansa at mag-second opinion. It's just that hindi siya ready. But ngayon, alam nyo na to, kami kasi talagang siya yung nagsabi na sige, game ako, pumunta kung saan man i-suggest na pupunta ako. Nakakatuwa kasi mas ganado siya ngayon. It just so happened na nitong past 2 months na wala siyang gamutan, medyo talagang nag-progress siya, and the last 2 weeks yung crucial kasi ito yung last 2 weeks lang ha na nahirapan maglakad si tatay. Kasi dati pag makikita mo siya sa labas, wala kang masisense na may sakit siya kasi mukha siyang normal, as in for someone who has a lung cancer stage 4, he looks very
very normal. Apart from his voice, ang voice niya siguro magto 2 years na rin na ganyan. Natuwa lang ako kasi yung hindi pa gawa tong balcony, tas may nagbi-video ko sa baba si na tatay. Nirecord ko lang yung boses niya. Nirecord ko lang na normal. Mahilig kasi siyang kumanta na hindi pa siya ganyang kapaos kasi syempre namimiss din siguro niya yung pagkanta. I have it on my phone. Ayun, side story lang yun. Pero yun nga, masaya kami kasi na pagdesisyonan talaga ni tatay na talagang i-push na. Naiintindihan ko naman yung mga nagsasabi ng ganun kasi sa totoo lang, dati nung nakakanood lang ako sa mga movie, sa mga teleserye, pagka merong mga kapamilya na cancer. In real life, it's not like that It's a process. We've been battling tatay's cancer for 3 years now. O tuloy-tuloy ang gamutan. Last 2 months lang wala kasi nga hinintay yung decision ng kanyang Hong Kong doctor. Iba talaga pag ikaw yung nandoon sa sitwasyon kesa sa yung napapanood mo lang o narinig mo lang na si ganito, may cancer si ganyan. Ibang-iba talaga siya pala. So just an advice to anyone na merong kapamilya na merong may sakit or may kakilala na may sakit, be more understanding, be more compassionate because ang kailangan na may sakit aside sa medicine ay suporta talaga. Oh, and I also saw this comment. Ang sabi niya dito, nasan ba yun? Sending hugs Ate Ana, it's really hard seeing your parents in pain. You can't even show your vulnerability in fear of adding more in their pain. More powers to you and to your family. Totoo yan kasi sobrang ingat na ingat ako kung ano yung sinishare ko sa vlog just in case makita ito ni tatay. Kasi asama na may sakit, madalas talaga na pinanghihinaan sila ng loob. Gusto ko sa amin si tatay huhugot ng lakas na loob yung tuwing makikita niya kami, lalaban at lalaban siya. Isa din siguro sa rason kasi panganay ako. So, I feel like after kay tatay, matanda na rin naman yung nanay ko, senior na din. Feeling ko responsibility ko din to be strong for my family. Or ano ba yan, Filipino culture ba yun na as a panganay, we have responsibilities. Although talagang napakaswerte ko din kasi yung kapatid ko, mas mabilis siya nag-mature sa akin kasi siguro pagka mas nauna kang naging nanay, nagmamature ka talaga nang hindi mo namamalayan. Kasi ang maturity, it does not only come with age, by experience din talaga yan. Yung mga pinagdaanan mo sa buhay, pinapatatag ka talaga ng experience. So, feeling ko lang naman din, by experience, mas mature yung kapatid ko as compared to me. Swerte din ako kasi responsable din yung kapatid ko. Maaasahan, kumbaga. Kasi syempre nga, diba, adulting kami pareho. So, what we do is, pag pwede ako yung sasama. Pag pwede siya yung sasama. Sinasalo namin yung hindi kaya nung isa. Si inay naman, sobrang mabait. Alam nyo, iba yung ikaw yung 24/7 na kasama ng pasyente. Kasi pag nagtitake ka ng gamot, minsan mainitin na yung ulo. Kasi effect na din ng gamot yun Effect din yun ng anxiety na nararamdaman mo. Share ko lang sa inyo, no? Nung mga bata pa kami, akala ko I'll grow up in a broken family because my father is not perfect. Meron din siya mga past mistakes. Sobrang galing talaga ni inay. Hands down sa kanya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi buo ang pamilya namin ngayon. So, akala ko nga yun, magiging broken family kami. Pero hindi. It's just so happen na naibigay sa aming struggle. Lahat naman ng family may ganyan. Itong pagkakaroon ng sakit. So, proud pa din ako kasi they managed to keep it together. Even in sickness, they are together. So, bakit ko nga ba sinishare to? Naniniwala kasi ako na every season has a purpose. So, bawat yugto ng buhay natin, may rason yan kung bakit nangyayari. And siguro, ginagamit din akong instrument ni Lord to remind you guys that we should really love our parents. Honor your father and mother. Alam ko, nasa edad natin, 20s, 30s, ito yung nagbubuo tayo ng sarili nating mga buhay, mga pamilya, and we can be very busy and very, ano bang tawag dito? Lost in our own struggles. But let's not forget about our parents. So kung ikaw na nanonood, matagal mo hindi nakakausap yung tatay mo, yung nanay mo, kamustahin mo sila, please check on them. Do it for them and do it so that you won't have any regrets at the end. At this moment, sinet up na ng kapatid ko yung kwarto sa baba bago kami dumating kasi medyo nahihirapan umakyat si tatay pero nilalatag na namin yung mga susunod naming procedures para sa kanya and lalaban talaga kami hanggat kaya ni tatay, hanggat sinasabi niya na go siya, go din kami. We've had our family photos taken para at least sa sala, meron kami naka-blow up na picture. So we're trying to make each and every moment count. Lang guys, masyado na atong matagal to but thank you so much sa lahat ng mga nagme-message sa amin, sa lahat nagsisend ng prayers. Ang wish ko lang talaga ngayong Pasko ay comfort para kay tatay and comfort for the family. Maraming salamat sa panonood and see you on my next videos. Bye-bye!